everyone, welcome back again to my vlog, and this is my second vlog this year, 2025. At yung last vlog ko, bumalik na ako dito sa Turkey. So, napagdesisyonan ko na bakit hindi ko to i-vlog kasi ang dami rin namang nagtatanong sa akin, ano ba yung mga Turkish culture shock ko dito nung pumunta ako dito sa Turkey. Well, 2 years na akong pabalik-balik dito sa Turkey. At ngayon is medyo nasasanay na ako kung ano yung mga culture nila dito. So, ngayon, itatakal ko sa inyo kung ano-ano yung mga naging culture shock ko dito sa Turkey. So, just keep on watching. Okay, the first culture shock ko dito sa Turkey nung dumating ako dati, last 2023, yung pag-inom nila ng chai. Grabe. Like, every time, gusto nilang uminom ng chai. Yung chai po pala is yung tea nila dito. Ipapakita ko sa inyo yung style. Ganito po. At kahit mainit, kahit summer, yan, umiinom sila ng chai. Grabe. Umiinom nila ng tea dito. Pero hindi kasi ako mahilig sa chai. Pero dito, parang wala lang, na nahiligan ko na lang din. Pero kapag pupunta ako sa ibang lugar, parang hindi ko naman hinahanap. Dito lang sa Turkey, iba yung feeling kapag uminom ka ng tea dito sa Turkey. Okay. Yung pangalawa is yung pagdating ko dito, ang daming naninigarilyo. Like, grabe. Dati kasi po, naninigarilyo ako sa totoo. Pero natigil na yun nung simula nakilala ko tong partner kong Turkish. Kasi siya, wala siyang bisyo, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. So, pagdating ko dito sa Turkey, grabe, parang na-culture shock ako kahit saan, kahit naglalakad. Basta, sobra. Parang sa Pilipinas kasi natigil na may designated area na para mag-smoke. Dito sa Turkey, kahit saan, like anywhere, makakakita ka na naninigarilyo, matanda or bagets, naninigarilyo sila, babae. Mas, grabe. Tapos meron silang cafeteria or parang coffee shop na puro lalaki lang yung nakaupo. Kung nakitang babae. So, nagulat din ako doon na bakit ganon? Bakit puro lalaki lang yun nandun sa cafeteria na tinatawag nila? Bakit walang babae? Ganon. Tsaka, pangatlo, karamihan na nakita ko na nasa labas ay puro lalaki. Ang nakikita ko lang na puro babae pag namamalengke. Mas maraming lalaki yung nasa labas. Yung grupo na nasa labas, nagtutumpukan, puro lalaki. Yung pang-apat is yun nga, typical Turkish style na ang babae lang ang nagtatrabaho sa bahay. Sila yung nagluluto, nag-aalaga ng mga bata. Yun talaga yung typical Turkish style na ganun talaga. And then next, pang-ilan na ba? Hindi ko na nabilang kung ano na yung next. Basta, yung next is yung napansin ko, ang daming mga flag, Turkish flag, kahit saan, makikita mo. Grabe yung pagmamahal nila sa flag nila dito. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag ang lugar lang is school, mga government, yan lang nakakakita kung may mga flag. Pero dito anywhere, kahit sa mga bahay, parang wala lang, mahal na mahal nila yung flag nila. And then next is the bidet. Wala silang bidet dito na katulad sa atin na bidet. Meron silang ibang klase. Ganito ipapakita ko sa inyo kung ano yung bidet nila dito. Ganyan po. And, meron din silang yung toilet na may squat. Pero hindi na ako na-shock dito. Hindi na ako na-culture shock dito sa squat toilet na tinatawag nila. Kasi nung bata ako, meron kami sa bahay na ganito. Kasi ito is na mas malinis siya kaysa dun sa gantong style na toilet. So, nung bata ako, ganyan yung toilet namin sa bahay. So, hindi na ako na-culture shock sa ganyan. Pero dito, karamihan, ganyan yung makikita nyo. Tsaka yung bidet nila is yung may butas lang. Tapos, nagulat ako sa mga stray animals nila dito. Like, yung pusa and then yung dogs. Grabe, ang lalaki. Ang laki ng mga aso. Pero mga ano naman sila, mababait naman. Pero nakikita ko sa mga balita nila dito, grabe, talagang nananakmal. Pero yung mga nakikita ko dito sa mga park, naman sila. So, basta sobrang laki. Parang sa Pilipinas, inaalagaan na natin yun.
Yung cut nila dito, yung mga pusa, anywhere makikita mo talaga, sobrang daming pusa dito sa Turkey. At sa ano din, mamahalin din yung itsurahan, ganun. Eto pa, kung galing ka ng Pilipinas at hindi ka sanay sa call of prayer, dito rin sa Turkey, meron din po silang call of prayer. Kasi hindi na rin ako na culture shock dito kasi galing ako sa Dubai. So, may color sila. So, 5 times yun. So, meron din po sila dito sa Turkey. And then, yung pagpunta ko dito, akala ko most of them, kasi nga Muslim country, akala ko same sa Dubai na nakasuot ng hijab, yung mga nakaabaya, ganun. Pero pagkadating ko sa Istanbul, girl, para ako nasa Europe, kahit anong mga suot, meron mga naka-short. Pero wala akong nakita yung mga super pek-pek short na katulad sa Pilipinas na sobrang init kasi. Pero dito, may mga naka-short, may mga nakasando, kita yung mga klebebang, ganun. Same lang din. Pero may napuntahan akong ibang part ng Turkey kasi ang Turkey sobrang laki talaga. Sobrang laki ng Turkey. May napuntahan akong parang village. Yun, doon. Lahat is Muslim, naka-hijab. Tapos, pumunta ako doon. Kailangan ko rin mag-cover, ganon. Para respect na rin sa kanila. Pero pag nasa Istanbul ako, like now, wala akong balot, wala. Kasi depende sa lugar dito sa Turkey. Kung saan ka magko-cover, ganun. Parang respeto na rin. Gayahin mo na lang din sila. At next is yung culture shock ko dito. Grabe. Akala ko nung pagpunta ko dito, kinakatakot ko baka hindi ko makain yung mga pagkain nila. Kasi choosy ako sa pagkain. Pero nung pumunta ako dito, grabe, na-shock talaga ako. Sobrang sarap ng pagkain nila. I don't know. Pero parang lahat ng nakain ko is masarap. Kahit olives hindi ako kumakain dati, kahit yogurt hindi ako kumakain. Pero pagpunta ko dito, grabe. Olives, yung mga yogurt, ayran, grabe. Mararanasan yan pag pumunta kayo dito. Yung ayran, tsaka yung lamb. Dati hindi rin ako fan ng lamb. Pero nung pumunta ako dito, hindi ko alam kung anong klaseng luto yung ginagawa nila. Pero pag tinitignan ko naman sila, daw sila magluto, parang tayo din naman. Pero parang may mga betchin ata yung mga kamay ng mga nagluluto dito. Tsaka karamihan na nagluluto is babae talaga. Yung partner ko kasi siya talaga yung nagluluto pag dalawa lang kami sa bahay. Pero pag nandito siya sa Turkey, hindi siya nagluluto. Puro yung mga kapatid niyang babae ang nagluluto. So, sitting pretty lang siya. So, kami yung nag-aasikaso sa kitchen. Babae talaga ang nag-aasikaso sa kitchen. Kaya nagugulat ako dito sa Turkey. Turkey is full of surprises and history. Grabe. Mapuntahan mo yung sa Istanbul, yung Sofia, Hagia, sa historical places dito sa Turkey kasi sobrang laki niya nga. Tapos ito pa, na-culture shock din ako. Nung time na papunta ako ng UK, ang dami kong nakasabay sa aeroplano, may mga bandage sila dito sa ulo. Tapos sabi ko, ano tong mga to? Tapos pinicturean ko, sinend ko dun sa partner ko. Tapos doon ko nalaman na sobrang mura pala magpa-hair implant dito sa Turkey. Tapos karamihan talaga may mga, kala mo na operahan sila. Yun pala, dito sila nagpapalagay ng hair implant. Kasi nga mura dito. Tsaka mura din daw dito yung pa-veneers, ganun. Kaya karamihan ng mga taga-England, taga-Europe, pumupunta dito para sa kanilang teeth, tsaka sa hair implant. So, yung last na napansin ko dito is kahit saan, makikita mo na napakadaming jewelry shop or yung mga nagbebenta ng mga gold. Kahit saan talaga, makikita mo. Kasi nga, yung culture nila dito, kapag yung wedding, nagbibigay sila nung ako sa inyo, may picture ata ako. Ganyang gold. Tapos, wedding, yun yung ireregalo nila sa babae. Tsaka pala dito, yung lalaki, hindi nagsusuot ng gold. Sa babae lang. I don't know. Ang sabi lang sa akin ng partner ko, hindi siya nagsusuot ng gold kasi para sa lalaki, para nakakasira daw ng pagkalalaki yung sa gold, something ganon. Hindi sila pwede. So, hindi ko na tinanong kung anong dahilan. So, ayun lang. So, yung babae lang po ang tumatanggap ng gold kapag wedding. Tsaka binibenta nila yon ang pambili ng bahay, pambili ng sasakyan, pampundar sa business, ganon. Sa mga wedding nila nagbibigay ng ganon. Ano pa ba? Nila dito. Basta ang lalaki ng mga prutas,
siguro sa Asia. Hindi ko lalaki ng mga ano nila dito, mga cabbage, ang lalaki ng mga talong, sa lahat parang ang lalaki. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro yung lupa nila dito. Basta ganun yung mga culture shock ko dito sa Turkey. Ano pa ba? Basta ma-cheese. Hindi kasi ako ma-cheese na tao. And yung ayran. Kung alam niyo yung ayran, nagustuhan ko yung ayran. Yun yung yogurt, tapos iniinom nila sa gabi. Mahilig. Tapos, mahilig din sila sa prutas. Nagustuhan ko rin ang breakfast ng Turkish. Kasi kakaiba sila. Sa atin kasi sa Asia, puro rice. Dito kasi puro bread. Sa breakfast nila, bread. Pero may ibang klase sila ng style ng pagluluto ng rice. So, parang nilalagay mo na lang sa mantika, tapos imimix. Tapos lalagyan ng tubig, tapos hahayaan na lang bumula. What else? Ayun lang. Ayun yung mga culture shock ko dito sa Turkey. So, I'm sure kung nandito kayo sa Turkey, alam nyo na yung mga yan. At kung sa mga taong pupunta or mga magbivisit dito sa Turkey or magtuturis nga, sa inyo dito at comment down below kung ano pa yung mga nakalimutan ko. At yeah, good luck sa mga pupunta dito at sana nakatulong to at para hindi ka na ma-culture shock. Okay? So thank you so much for watching. Have a good day. Bye!